Tulog na kayo. Bakit gising pa kayo? Bakit gising pa kayo? Kakatapos ko lang maligo kasi diring-diri ako sa sarili ko. Like, dapat nga hindi pa ako aalis ng banyo eh. Dapat tatambay pa ako doon na matagal na matagal. Kasi diring-diri ako. Kadiri, ang bababoy. Sobrang baboy. Nakakadiri. Sobrang kadiri talaga. Ang nalaman ko. Kadiri. Paano ko nahuli? Mahaba siyang storya eh. Basta basically, meron kaming pinag-uusapan ni Pats. Hindi kami magkaaway or anything. I mean, kung paano ko nalaman lahat. Hindi kami magkaaway or anything. Basta, yung sa naging away kasi namin before, hindi naman niya ako nabigyan ng mga clear na sagot, ng mga clear na answers, yung mga alibis sa akin before, yung mga palusot sa akin before. Marami siyang loopholes, pero tinanggap ko yun. Kumbaga, naging bulag ako, hindi ko kinalkal masyado. Ganyan. Kaya, kahit sabihin mo na yung parang nagkaayos na kami, araw-araw pa rin ako binabag-abag ng isip ko na ano kaya talagang nangyari. Nag-cheat ba talaga sa akin? Ito ba talaga yung totoo? Yung sinasabi niya ba talaga yung totoo? O meron pa akong hindi alam? Tapos, nagdasal ako kay Lord eh. Sabi ko, bigyan niya na ako ng kaliwanagan kasi nga
Araw-araw ko siyang naiisip. Araw-araw pa rin niyang ginugulo yung isip ko kahit sabihin mo na ayos na ako kay Patrick, kumbaga. So may pinag-uusapan kaming importante na parang pinagpipilian ko kung mag-i-stay ba ako dito or uuwi na ako ng Bulacan. Kasi nga kailangan ko matutukan yung gawa ng bahay. Kaso sabi ko naman sa kanya, at the same time, hindi ko naman mapakawalan yung kondo ko kasi para sa akin, personal space ko to. And sabi ko sa kanya, hindi mo naman ako masisisi na importante sa akin na meron akong sarili kong space para may mapupuntahan ako kapag inulit mo yung pagsisinungaling mo. Kasi yun lang ang alam ko parang nagsinungaling lang siya. Meron siyang parang pinagsinungalingan sa akin before yung before. Kaya nga napatawad ko siya kasi hindi ko naman alam yung extent ng kasalanan niya. So yun, pagkasabi ko sa kanya na hindi naman niya ako masisisi, na kailangan ko pa rin ng personal space. Kasi nga para may mapupuntahan ako kung sakali na alam mo yun, gagawa niya ako ng kasalanan. Di mo ko masisisi ka ako dahil ikaw naman ka ako yung gumawa sa akin nito. Kung bakit ayoko pang umuwi ng Bulacan. Kahit nandun yung pinapagawa ko na bahay. So, habang kausap ko siya, sabi ko sa kanya, sige, ganito na lang. Para maisarado na natin kako tong chapter na to. Kukumprontahin na kako kita kung anong totoo. Sabi ko, ito bang babae na to, pwede ko ba itong kausapin gamit yung phone mo? Sabi niya, sige. Akala siguro niya hindi ko mamamind games yung kabit niya. Nakalimutan ng tatanga-tanga kong asawa kung sino ang asawa niya. Sobrang bonak ng babae. Sobrang bonak ng babae. Kung ano-ano sinabi. So, dun ko nalaman lahat. Nung nalaman ko na lahat dun sa babae, si Pats naman ang pinaamin ko. Nung una, ayaw niya talaga aminin Kaso, ang dami ko ng ebidensya. So, wala na. Hindi na siya nakapagsinungaling. Samantalang nung una-una, sabi niya sa akin, hindi daw sa kanya yun. Babae daw ng tropa niya yun. Sumasama-sama lang daw siya sa kanila. Di daw niya alam yung mga accounts nun. Di daw niya nakakausap yun. Tapos, yun pala, yung same exact woman na pinaghinalaan ko nung January, siya pala talaga. Siya pala talaga. Kadiri ang bababoy.
Guys, hindi po yun. Yung sinasabi nyo, please, huwag kayong manghula na kung sino-sino dahil baka mamaya merong madamay. Antayin nyo ko na mag-name drop. Dahil baka kung sino-sinong madamay, kakahula nyo kung sino, hindi na lang ako mag-name drop. Kasi kung sino-sino nadadamay, tapos hindi naman yun eh. Huwag kayong manghula, huwag kayong mag-alala, sasabihin ko naman sa inyo eh. Ay, kumakita yung suklay ko. Makita yung hairbrush ko. Hindi siya content creator. Hindi siya content creator. Hindi ako magsasabi kung ano yung mga susunod ko na plano. Hindi pwede. Yung kunento ko sa inyo ngayon dito, brief pa lang yun ng kung ano yung nangyari. Para siyang summary. Hi, Francine. Thank you for the gift. Hindi ko na yun babalikan dahil nakakadiri. Nakakadiri. Sabi ko nga eh, sa mga barkada ko, ebidensya na lang naman talaga yung inaantay ko. Ang hirap kasi bumitaw before dahil wala naman akong solid na evidence. Wala akong solid na evidence nun. Ngayon meron na. Kaya madali nang bumitaw. Yes, hindi lang sila isang beses may nangyari sa kanila. Hindi lang isang beses. Nakakadiri. Nakakadiri. Sobrang nakakadiri. Sobrang nakakadiri. Isang babae lang yung alam ko. Hindi ko alam kung meron pang iba. Isang babae lang yung alam ko. Hindi ko alam kung meron pang iba. Gising pa din ba yung kids mo? Yes. Late na kasi sila nagising kanina eh. Francine, ang dami mo namang gift. Nagkikita pa ba sila, Mi? Nagkikita pa ba sila nung nagkaayos kayo, nung sinusuyo niya ako? Oo. Nagkikita pa sila. So, nung mga panahon na sinusuyo niya ako,
Nagkikita pa sila nun. Kaya nga sabi ko sa kanya, hindi ka ba nakukonsensya? Napupunta ka sa akin, titignan mo ako sa mata, sasabihin mo sa akin na mahal mo ako, titignan mo yung mga anak mo, knowing na alam mo meron kang kinakana sa iba, may kinakana kang iba, hindi ka ba ako nakukonsensya habang nakikita mo ko? Aware ba yung babae na may asawa? Yes. Sabi pa nga ng babae, dapat pala daw hindi na daw niya sinauli sa akin yung asawa ko. Kung alam daw niya na papalayasin ko lang daw ulit. Kapal ng mukha, sabi pa nga niya, oh, sabi niya ganun. Baka mamaya content ka na naman ng asawa mo. Minamak niya ako. Minamak ako nung babae. Sabi niya pa, ewan ko kung natatandaan niyo yung content ko na ano. Diba meron akong content na yan, yun na nga, wag na nga yun. Hindi naman yun ganun ka-relevant. Basta basically, minamak niya ako ng babae. Francine, Mrs. Garcia, thank you po. Kahit wag na po kayo mag-gift, magastos pa po kayo. Yes, ang kapal ng mukha ng babae. Sabi pa nga niya, Diyos ko, sabi niya gano'n, ilang buwan na, di pa rin matahimik kayang asawa mo. Nag-i-stalk pa din, sabi niya. Parang something like, galing naman mag-stalk ng asawa mo, nakita niya pa yun, parang gano'n. Kasi nga nalaman ko lahat. Nakakakilabot kasi nagdasal ako sa Diyos eh. Nagdasal ako, sabi ko, bigyan ako ng kaliwanagan sa lahat. Dahil nga, never naman ako nabigyan ng klarong sagot ng asawa ko kung ano talaga yung nangyari. Kung niloko niya ba talaga ako noon, ganyan-ganyan, o nagsinungaling lang siya sa akin. Kasi ang alam ko lang before, nagsinungaling lang siya sa akin. Wala akong konkretong ebidensya na niloko niya ako. Kaya napatawad ko siya, kaya ako bumalik. Gusto niyo ba makakita ng glimpse ng convo? Sa korte na yun. Thank you po sa gift. Francine, huwag ka na mag-gift. Ang dami mo nang gini-gift. Sandali, kukunin ko lang yung isa kong phone. Tignan nyo naman. Kita nyo kung gaano kadami.
Post ka na naman yung asawa mo. Ha, makukontent na naman si Patsburn. Itali ka na lang kasi para hindi ka maagaw. Maui. Yak. Lalagay pala muna ako ng gamot sa psoriasis ko. Wait lang. Alam niyo ba, first time kumalat ng psoriasis ko ng kalat na kalat talaga. Never tong kumalat ng ganito. Sobrang lala ng psoriasis ko ngayon, nakakaloka. Kung nakita niyo yung pinakita ko kanina na convo, hindi niya yung tunay na pangalan kasi dummy account ang gamit niya. Akala pa nila hindi ko malalaman yung dummy account kasi iniba daw niya yung pangalan. Iniba daw niya yung pangalan. Kaya hindi niya tunay na pangalan yun kung ano yung nakita niya sa kanina. Dump account lang yun, kaya nga walang DP. Wait lang, inaano ko, nilulutionan ko yung psoriasis ko. Maui! No. Bad yun, ha? Hindi, may tinatry ako na bagong cream ngayon, pero hindi yun yung pinakagamot ko sa psoriasis.
Sino ba yung pinagsasabi nyo? Huwag kayong manghula. Again, huwag kayong manghula. Kasi baka mamaya kung sino yung madama, hayaan nyo ako, mag-name drop ako soon. Basta huwag kayong manghula. Kasi kung sino-sino nadadamay sa mga hula nyo eh. Tapos hindi naman yun. Kawawa naman yung madadamay. Paano? Kwento ko na kanina kung paano ko nalaman. Ulitin ko ba? Medyo napapagod na ako. Hindi ko pwedeng sabihin ng paano nakakatakas? Paano nakakatakas? Hindi ako mahigpit. So, kapag ang asawa ko nagpapaalam na lalabas, sasama sa mga barkada, iinom, magra-rides, lagi ko yun pinapayagan. Hindi ako mahigpit. Lagi ko siyang pinapayagan. Bawa, iinom. Yan, papaalam siya, iinom. Sige, inom ka. Pero, in fairness naman kasi sa asawa ko noon, kapag pinapauwi ko siya, nagpaalam siya, iinom. Pero pag sinabi kong uwi na siya, umuwi naman na din siya agad. Kaya nga nung may biglang nag-change sa behavior niya, like, halimbawa, papauwiin ko, tapos sasabihin niya, 1 hour pa, ganyan, o kaya may inuubos lang, ganyan. Dati hindi naman siya ganon. Tapos, hindi din siya mabarkada, gaano, kumbaga, mayroon lang siyang certain circle, pero napapadalas na yung labas niya, lately, ganyan, napapadalas na yung inom, napapadalas na yung tambay sa ganito, tambay sa ganyan. Napapadalas yung paalam na iinom kila ganito, iinom kila ganyan. Nagtaka na ako, parang kinukutuban na ako noon pa lang. Tapos dinadaan-daan ko pa nga siya sa biro na, sabi ko sa kanya, labas ko ng labas lately sabi kong ganun. Kasi may nakilala siyang bagong circle of friends. Sabi ko, love na love. Sabi ko, love na love mo baka ako yan, mga bago mong friends. Sabi kong ganun. Bago mo ba sila akong favorite people or favorite person? Baka ako mamaya, meron ka ng pinagkakainteresan dyan kaya ka ako sama ka na ng sama sa kanila sabi ko. Sabi niya, hindi ma. Sabi niya gano'n, natutuwa lang talaga ako dito sa mga bago nga niyang kaibigan kasi nga daw parehong nga daw sila ng mga interest, ganyan. Tapos, nalaman ko din na yung mga paalam niya pala na iinom lang sa ganitong tropa, sa bahay ni ganito, hindi pala. Nagbabar pala sila, nagbe-beer house, ganun. Doon niya nakilala yung babae. Sa beer house. Tapos yun na. Doon na sila nagkakilala, ganyan. Pero, again, hindi nga niya yun sa akin sinasabi. Ang sinasabi niya sa akin, pagka umaalis siya, iinom lang sila sa bahay ni ganito, ganyan. Hindi ko alam na nagka-club sila, nagbe-beer house sila, hindi ko alam. Ito ko lang lahat nalaman na nagve-VIP pa pala sila. Kasi kilala ko asawa ko So, may konting changes sa behavior ng asawa ko, sa routine ng asawa ko, kabisado ko talaga. So, nung kinukutuban na ako noon, last year,
end of last year na. Nagdasal pa ako nung sabi ko pa kay Lord, Lord ka kung ganun. Ayoko po nang naiisip ko, ayoko po na pinaghihinalaan ko yung asawa ko kung bakit lately labas siya ng labas. Tanggalin niyo po ka ako sa isipin ko to. Tapos yun, January 5, nahuli ko may kausap siya. Pero hindi ko nalaman kung ano yung pinag-uusapan nila kasi binura niya lahat. Nung kine-question ko siya, ano yan? Ano yung mga naburang convo, ganyan. Sabi niya, sa tropa lang daw niya yun. Hindi ko daw pwedeng malaman kasi sikreto daw ng tropa niya yun. Kaya basically wala ako ebidensya nun. Wala ako ebidensya. Kaya nga napatawad ko siya. Ngayon sa akin lahat nilatag ni Lord. Kung ano yung sagot. Bakit di sinabi ng tropa niya sa'yo? Pare-pareho sila. Nagkampi-kampihan sila. Nagsasabihan sila kung ano yung sasabihin sa akin. Para hindi sila mahuli sa ginagawa nilang kalokohan. Nagkuntsa-kuntsa ba sila? Yung mga bago niya na yun na circle. Ang dali lang basa pa yung buhok ko. Hindi pa ako pwede matulog. Nandyan siya with you. Wala. Pinalayas ko na. Kadiri naman, no. Kung papag-i-stayin ko yun dito, pinalayas ko agad-agad. Nakakadiri. Pinapalitan ko yung mga bedsheet ko, yung mga unan ko, kumot. Pinapalitan ko dahil nandidiri talaga ako. Kadiri talaga. Sobrang baboy. Mga wala silang konsensya, wala silang awa sa mga anak ko. Kapal ng mukha. Hala, thank you po sa nag-send ng gift. Para dun sa pinapagawa namin ng bahay, magsisik ako ng lawyer para dun. Kasi para makuha ko man lang kung ano yung pinaghirapan ko. Pinaghirapan ko yung bahay ko. Ako lang nagpapagawa nun. Magko-co-parenting po ba kayo? Sa ngayon, ayoko. Ayoko siyang makita. Ayokong dumapo ang katawan niya sa amin ng mga anak ko. Ayoko. Nagdudumihan ako, nandidiri ako.
kung bakit niya ginawa yun. Wala. Sabi lang niya hindi niya alam. Basta nag-start nga yun, kasi nga nakakilala ng bagong circle of friends yung asawa ko. Tapos mula nung nakilala niya yung mga yun, lagi na siya dun sama ng sama. Tapos dun na nag-start. Sabi ko, ba't tagal-tagal na namin ng asawa ko, kabisado ko yun. Alam ko pag may nagbago sa kilos nun, alam ko pag kami nagbago sa routine nun. Hawak niya ba yung, may hawak daw ba siya? Hindi ko pa to pwedeng sabihin pala. Hindi ko pa to pwedeng sabihin. Importante pala to pag sakasakali na ako ay nag-file ng case. So, hindi ko pa to pwedeng sabihin. Oh, nasa ng engagement ring at wedding ring ko. Tinapon ko dito sa may bintana ng kondo. Hinagis ko. Tinapon ko. Hindi ko ka-close yung babae, hindi ko kilala yung babae at all, hindi siya content creator, hindi siya influencer, hindi. So, wag kayong manghula ng kung sino-sino, okay? So, tingin niyo po ba pagka humupa yung galit niyo, tingin niyo magiging okay pa kayo? Hindi na. Hindi na dahil nakakadiri. Nakakadiri. Yes, nagkikita pa sila habang sinusuyo ako ni Patrick, pero I think natapos sila March. March yung huli nilang kita kasi hindi na nakaalis si Patrick nun dito sa condo eh. So walang chance para magkita sila dahil nga lagi nakadikit sa akin si Patrick. So feeling ko March sila natapos. At least hanggang dun lang yung alam ko. Bibili na nga ako ng Dyson. Ang hirap magpatuyo dito sa Chipipay kasi Chipipay lang kasi yung blower ko, guys. Noon ko pa to blower, hindi ko pa pinapalitan hanggang ngayon. 2020 ko pa ata blower to.
habang sinusuyo niya ako, may mga instances na nahuli kong nagsisinungaling na naman siya sa akin. Pero ng mga pagkakataon kasi na yun, hindi ko naman kasi natutuntun kung ano yung totoo. Basta alam ko lang, nagsisinungaling siya sa akin, tapos may mga sinasabi siya sa akin ng mga alibay, mga dahilan, na ako naman to sa tanga-tanga, naniniwala naman ako. Kasi wala man ako ebidensya sa binibintang ko So maniniwala na lang ako sa kung ano yung mga rason niya, sa kung ano yung mga alibay niya, ano yung mga kasinungalingan niya. But yes, during those times na sinusuyo niya ako, ilang beses ko pa siya na nahuli na nagsisinungaling. Hanggang doon lang yung alam ko. Alam ko lang na may tinatago siya sa akin. Ganon. Parang, halimbawa, lumabas siya. Paalam siya lumabas. Tapos, sabi niya, 1:00 nasa bahay na daw siya. Pero nung tumawag ako sa Bulacan, nasa labas kasi ko nun So, hindi ko sila kasama. Nasa Boracay ako nun kung hindi ako nagkakamali. So, sabi niya, 1:00 pa lang daw na madaling araw, nasa bahay na daw siya. Tumawag ako sa bahay ng mga around 2:30 ng madaling araw kasi nga hindi na siya sa akin nagre-reply. Normally, nag-a-update siya sa akin kapag bahay na po ako, ganyan, matutulog na po ako, ganyan. Walang update, bigla na lang naputol yung convo namin. So, alam ko na nagsisinungaling kasi, anong pinagsasabi mo na 1 AM nasa bahay ka na? Tumawag ako sa bahay, wala ka pa daw doon, 2:30 na ng madaling araw yon. Sinungaling talaga tapos sabi na lang niya, kasi nag-extend kasi kami dito sa ano na to, di na ako nakapagsabi sa'yo. Kako, ba't kailangan mo magsinungaling? Na 1:00 nasa bahay ka na. Pwede mo naman sa akin sabihin na nag-extend kayo, hindi naman ako mahigpit Asan na yung wedding ring niyo? Tinapon ko na po. Wala na akong hawak na kahit anong sigsig ngayon. Engagement ring and wedding ring, tinapon ko na. Why are you so early po? Hindi pa po ako natutulog. Wait lang. What happened, Bella? Why are you crying again? I know.
Vampire, right? Vampire will fade to me. Thank you sa mga nagsasend ng gift, guys. Hindi nyo kailangan mag-send ng gift, ha? Gumagastos pa kayo dyan. Pero maraming salamat. Love you, guys. Get out of here. Get out of here. Albion, what's that? Be quiet. What is it? Be quiet po. Why? It's late night na. Also, you should turn off na your iPad, no? Let's sleep together na. I feel bad for Daddy. Sige na, no? Out ka na muna. Mommy's doing something. Okay. I will call you later. Call me if call me and then tell me it's time to go to sleep now. Go. I will- Okay po. Sige na guys, ngayon pa lang ako matutulog. Hindi ako nakatulog kasi 2 araw na. So ako ay matutulog na rin. At yung mga anak ko hindi rin matutulog basta-basta yan ang hindi pa kami tulog. Nahihigaya kasi sa amin yan. So matutulog na muna ako guys. Namimiss na nga mga anak ko yung daddy nila kasi wala nga dito. Pinalayas ko nga. Hindi naman sanay yung mga anak ko na magkahiwalay kami. At ang asawa ko, si Patrick, ginanito man niya ako.
Hindi siya naging masamang ama sa mga anak ko. Hindi naging masama yung asawa ko sa mga anak namin. Mabuti siya sa mga anak namin. Kaya sabi nung anak ko kanina pa nga na I feel bad for daddy kasi alam nga niya na umalis. Anyways, tutulog na ako. Tatry ko matulog. Di pa ako inaantok eh. Kaya nga ako nag-live eh. Di pa ako talaga inaantok. Tanga na kasi kada ipipikit ko yung mata ko. Nai-imagine ko yung kababuyan na ginawa nila eh. Kada pikit ko talaga. I-imagine ko yung kababuyan. Hindi ako makatulog. Hindi ako makapag-melatonin kasi binabangungot na ako sa melatonin. At saka natitrigger ng melatonin yung psoriasis ko. Hindi ko malaman kung bakit. Anyways, alam niyo, sobrang love ko kayo. Sobrang love ko kayo. Ayaw nga pala, bumili nga pala ako ng magnesium ko na vitamin. Sige, iinom ako. Thank you sa nagpaalala. Sobrang love ko kayo. Ang sarap-sarap magsumbong sa inyo. Parang kayong tanga. Ano tanga to? Bakit kumiyak? Anyways. Matutulog na. Para kasi kayong ano. Love na love ko kayo. Love na love ko kayo. Matutulog na nga ako. Good night na nga. Good night na. Tanga na, wala kasi rito yung tissue ko eh. Wala na, natanggal na yung ano ko, retinol ko. Para kasi kayong mga ano. What happened, Bella? Why are you crying again? I know. Bonfire, right? Vampire with fate to me.
Pag bigla kong naalala kung sino ako. Ang pretty-pretty naman. Sis, talaga ba? Ayun, pinipin yung, tignan nyo, nangayayat na naman ako. Magtatatlong araw pa lang akong hindi kumakain. Tignan nyo na. Diba tumataba na ako lately? Napansin nyo ba? Ngayon, para namang sinipsip ng... Ay, naku. Pero na-slay-slay pa rin naman tayo. Mag-slay-slay pa rin. Tingnan nyo ganito example ng slay, ha. Tawagin nyo ako. Comment, Ate May ko. Kailangan makita ko yung comment nyo, Ate May ko. Para... Yes? Ang pangit! Ang pangit! Hindi yung slay. Tutulog na nga ako. Basta love ko kayo. Good morning. Maya-maya yan, maliwanag na naman. Ganun nangyari sa akin kanina eh. Sabi ko, maliwanag na. Di pa rin ako natutulog. Hanggang narinig ko na yung mga nagbabarena dyan. Wala na, di na nakatulog. Sakit ng ulo ko, te. Sige na, mag-i-sleep na ako. Itong cute face na to. Good night, guys. Love ko kayo. Hindi pa ako matutulog, hindi pa ako inaantok. Like as in, hindi pa talaga. Kaya magpapaantok pa ako. Ano kayang gagawin ko? Pampaantok. Anyways. Sige na. Bye-bye. Love ko kayo. Mag-usap ulit tayo bukas. Alam ko nakakanta na lang ako. Sandali. Kaso paus na ako dahil nagsisisigaw nga ako. Come stop your crying. It'll be alright. Just take my hand. Hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here. Don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. Good night, everybody. Let's sleep. Love ko kayo. Sobrang love ko kayo.